Congressman Sandro Marcos. Grabe, tahimik lang pero matindi. Gumalaw na, pati ako namang hama kaibigan. Dahil ang pangarap ni Senator Marcoleta sa taong bayan, inihakbang na ni Congressman Sandro Marcos. Napakamahal niyan. Opo. Ngayon, para unang-una na natin sigurong mabigyan ng benepisyo yung mga nasa laylayan ng lipunan, yan ay hindi bababa sa 25 to 27 million Filipinos. Eh, naisip ko na lang, natatapatan ko na lang yung binibigay na ayuda o baka sakaling makabawas-bawas pa ng konti yung ginagasta ng gobyerno. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoon ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sa lilim na nagbabadyang ulan, may isang matandang babae na nakatayo sa harap ng kanyang barong-barong sa San Jose del Monte. Hawak ang lumang electric bill na tila isang sentensyang hindi niya alam kung kailan matatapos. Sa bawat patak ng ulan, sumasabay ang patak ng kanyang luha. Wala siyang kuryente, pero hindi iyon ang tunay na dahilan ng kanyang pag-iyak. Ito'y luha ng paghihintay sa pag-asang matagal nang ipinangakong darating. Ang matandang babaeng ito ay sumisimbolo sa taong bayan. Hindi man totoo ang pangyayaring ito, mapapansin natin na sa mga kababayan natin na hirap sa buhay ay ang kuryente ang isa sa pinaka-problema nila. Ngunit si Congressman Sandro Marcos, tahimik na gumalaw ng matindi. Walang pasintabi, walang sigaw, ngunit may dumating isang panukalang batas. Simple ang pamagat, subalit ang epekto maaring pumago sa libu-libong buhay. Free electricity for low consumption households. Ito ay isa sa 10 panukala ni Congressman Sandro Marcos sa kanyang pag-upo ngayong 20th Congress, ang una sa marami. Tahimik ngunit matindi. Hindi ba't ito ang matagal ng pangarap ni Senator Marcoleta na bago siya tumakbo bilang senador ay kanyang ipinangako ang libreng kuryente? Lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng 2,000 na kuryente pababa, ililibre na po natin yon. Walang korupsyon sapagkat dire-diretso yung pakikinabangan. Wala rin pong magpapapogi. Isang pangarap para sa mga maliliit, mga nakalimutan, mga ni minsan ay hindi inisip na maaaring maputulan ng ilaw kahit hindi sila kailanman nagkulan ng sipag. At ngayon, ang pangarap na iyon may humahakbang, hindi lamang bilang pagsunod, kundi bilang pagkakatawang tao ng isang panata. Ngunit ano nga ba ang nagtulak kay Sandro? Sabi dito, ang boses ng taong bayan, narinig, isinulat, inihain. Sa panahong puro ingay ang politika, isang kakaibang himig ang pumasok. Hindi sigawan, isa itong pakiusap na isinulat sa papel ng batas. Ayon kay Congressman Sandro Marcos, the first 10 of many filed with purpose, guided by service and inspired by the voices of our constituents. Iyan ang tono ng isang leader na hindi lamang nakikinig, kundi nakikinig upang umaksyon. Isipin mong ikaw ang ina ng 3 anak, tumatakbo ang metro kahit wala kang gamit. Ang liwanag sa kusina ay liwanag din ng pag-asa. At ngayon, may posibilidad na kahit konti man lang sa pasaning iyon ay mabawasan. Libre, oo, libre. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa karapatang matagal ng nakaligtaan. Pero sapat ba ito? At hanggang saan aabot ang pangarap na ito? Napakamahal niyan. Opo. Ngayon, para unang-una na natin sigurong mabigyan ng benepisyo yung mga nasa laylayan ng lipunan, yan ay hindi bababa sa 25 to 27 million Filipinos. Eh, naisip ko na lang, natatapatan ko na lang yung binibigay na ayuda o baka sakaling makabawas-bawas pa ng konti yung ginagasta ng gobyerno.
Ang batas ay hindi lang letra sa papel, ito'y paninindigan. At si Sandro, maaring para sa ilan, isa pa lamang siyang pangalan, bata. Pero para sa mga tahanang palaging nag-aabang ng brownout, siya na ang liwanag. Kakaiba ang Kalaw, hindi ito kampanya, hindi ito drama, walang ingay. Ito'y gawa na dumadaloy, hindi lang sa grid ng Meralco, kundi sa mismo ugat ng bayan. At sa likod ng bawat pagpirma niya sa panukalang ito, may tinig ng isang matandang senador na matagal ng pangarap ito. Kay Senator Marcoleta, hindi ba't minsan mo na rin narinig ang kanyang adhikaing mabigyan ng kuryente ang lahat? At ito ay libre? At hindi ba't minsan mo na rin sinabing sana totoo? Ngunit sa bawat liwanag na nagmumula sa Kongreso, may mas dakilang liwanag na di kailanman pinapatay ng gabi, sapagkat higit pa sa mga batas, higit pa sa mga pangako ng libreng kuryente ay ang paalala na darating ang araw at darating ang hari ng mga hari na magwawakas ng lahat ng kadiliman, magwawakas sa lahat ng dilim, hindi lang sa ating mga tahanan kundi sa ating mga kaluluwa. Pahayag 22 verse 5, wala nang gabi roon, hindi na sila mangangailangan ng ilaw, ng lampara o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magliliwanag sa kanila at sila'y maghahari magpakailanman. Mga kaibigan, totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa langit na bayan, ito ang ating dakilang pag-asa. Ang hari ng mga hari na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus ay nagliliwanag na sa ating puso. Ngunit literal, mga kaibigan, sa kanyang pangako sa John 14 verse 1-3, na sa ating pagtungo sa langit na bayan ay mararamdaman natin at makikita natin ang tunay na kaginhawaan. Dahil sa langit, wala ng ilaw, sapagkat ang mag-iilaw ng lahat ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ang tanong ay, ngayon kaibigan, tinatanggap mo ba ang tunay na ilaw ng ating buhay na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na kayo po ang ilaw ng aming buhay, ang magliliwanag Panginoon sa napakadilim naming mundo. Tulungan niyo po kami Panginoon na sa langit na bayan ay kami po'y makarating din at makita po namin Panginoong Diyos ang ganda ng langit, ang gobyerno Panginoon na hindi na kailangan ng elektrisidad, kundi sapat na Panginoon ang aming Panginoon Hesus na siya po mag-iilaw sa amin. Itungo po ang aming mga paa patungo sa langit na bayan at tinatanggap po namin ang aming Panginoon Jesucristo mula ngayon at magpakailanman. Salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.